Yeah, Fatima, Good afternoon. afternoon po, Sir Lim. Sir, binigyan daw po kayo hanggang ngayon para magbigay po ng desisyon dun sa ordinansa tungkol sa pagpapatanggal po ng mga oil depot o oil refinery sa Pandacan po. Ano na po yung estado ng desisyon? Pinag-aaralan namin mabuti yan dahil natanggap lang namin yan nung Friday. Kung hindi Friday, not later than Saturday, ng Thursday, 5 p.m. Pag-aaralan namin yan at didesisyon tayo because we are given 10 days to act on it. Pero nagtataka lang ako. 2 years ago, merong grupo na gustong paalisin yung oil companies dyan sa Pandacan. At binabase nila ang pagpapaalis doon sa old ordinance enacted in 2002 ng predecessor ko. Hindi lang oil companies, pati yung mga multinational companies, pinaalis, kamukha yung Unilever, lahat na. Siyempre, na-bothered kami doon. Pag pinaalis ito mga multinational companies na ito, paano ngayon ang mga taxes na ay part of the revenue of the city? Di nilabanan namin yan, katulong namin ng City Council. Sila naman, concerned din sa mangyayari sa city, nag-pass ng amendment na binibigyan ng permiso itong mga oil companies and other multinationals to stay there na para nabaliwala na yung unang ordinansa di nasolve ang kaso. Kasi nga maraming dahilan dyan una, tataas yung presyo ng gasolina. Ngayon tumataas na nga because of the world prices dahil ang refinery nila nando sa Batangas, yung iba sa Bataan. Meron silang pipeline siyempre, nakakamenos yun, di ba? Dahil kinwenta, ilang bang gas tanker ang gagamitin para i-transport lang araw-araw sa mga different shell stations. 1,000 gas tankers. Isipin mo na lang, yung 1,000 tankers na yan, dadaan sa mga highway natin. Marami na tayong provincial buses di nagka-traffic dyan. Opo, tama. Papunta sa Batangas, babalik na naman. Yung additional costing. Opo. Chinek namin yung security matters dyan. Yung pinakamagaling palang security company ang nag-install ng kwan dyan. Sinabi nila, from the time that was established, walang nangyayaring insidente. At doon sa malaking compound, naglagay sila ng malaking wall, mataas na wall. At merong space. Tinanggal nila yung mga pinaglalagyan ng gasolina na malapit doon sa boundary. Para nga iniisip nila, kung sakaling magkasunog, hindi madadama yung mga nakatira ron. Kasi meron ng mataas na wall at merong parang space. party yata, gumawa sila ng party. Ayun nga kaya ininak yung amendment. Tina-stay na. Nagtataka naman ako ngayon, bakit nagkaroon na naman itong ordinance, ibinabalik doon sa dating problema na pinapaalis na naman itong mga oil companies. Pinag-iisipan ko anong dahilan. Kasi nagulat ako bakit meron na namang naaprubahan na ordinansa. So, we will meet this squarely. At siguro, patatawag ko yung oil companies. Tatanungin sila, ito, back to Sorrento na naman tayo. Ano masasabi nyo dito? Yun ang issues dyan.